So ngayon, pag-aaralan natin kung paano nga ba mag-convert ng fraction gagawing decimal, tapos yung decimal gagawing percent, or pabaliktad, percent to decimal, decimal to fraction. So ngayon matututunan nyo yan. So let's say we have 1/2. So alam natin na kapag 1/2, ito ay 0.5 sa decimal. At sa percent ay 50%. So paano nga ba yung fraction na 1/2 ay naging decimal at naging percent? 50%. So, kapag may binigay na fraction at kailangan natin i-convert sa decimal, ang gagawin lang natin ay i-divide natin sila. Lagi pong tatandaan ng numerator yung nasa loob at yung denominator yung divisor. So ngayon, 1 divided by 2 is 0. 0 times 2 is 0. So add decimal, magkakaroon tayo ng 10. Bring down natin yung 0. So 10 divided 2 is 5. At 5 times 2 is 10. So 10 minus 10 is 0. So ngayon, meron tayong quotient which is 0.5. So ganyan po mag-convert ng fraction sa decimal. So ngayon, galing kay decimal, gagawin naman natin siyang percent. So kung meron tayong A, B, C, D, tas P, Q, R, S, T, yung sa alphabet, kapag pupunta ka ng percent, galing kang decimal, magmumove ka lang ng 2 decimal place to the right. At kung percent to decimal naman, 2 units din papuntang left. So D, P, papuntang percent, 2 moves. Percent to decimal, 2 moves papuntang left. So kung meron tayong 0.5, dahil may decimal point tayo dito at gagawin natin siyang percent, i-move natin siya ng 2 decimal place galing sa decimal point. So kapag may space, lalagyan natin ng 0 at ang 0.50 ay equal sa 50 at lalagyan natin ng percent sign which is 50%. So ganyan po yung pag-convert ng fraction to decimal at percent. So another is kung ang binigay naman ay decimal. So let's say we have 0.25. So paano nga ba mag-convert ng decimal into fraction into percent? So kapag decimal to percent, madali lang naman. So galing sa decimal point, magmumove tayo ng 2 units sa puntang right. Lalagyan natin ng percent sign. So therefore, ang sagot ay 25%. Kahit titig method, kayang-kaya natin gawin yan. Basta pag D to P, papuntang right, galing sa decimal point, magiging percent. Kapag percent to decimal, papunta namang left para maging decimal point. So how about yung decimal na 0.25, gagawin nating fraction. So kung mapapansin, meron tayong place value. So ano bang place value ng decimal point natin na to? So this is tenths and this is hundreds. So magkakaroon tayo ng over 100 at ikakopy lang natin yung number nila sa taas. Gagawin natin siyang numerator. So magkakaroon tayo ng 25 over 100. So ngayon, ilo-lowest term natin sila. So 25 and 100 is divisible by 25. So 25 divided 25 is 1 and 100 divided 25 is 4. So therefore, ang fraction ng 0.25 is 1/4. So ganun po mag-convert ng fraction to decimal to percent and pabalik. So what if naman percent yung given? So let's say we have 0.75. I mean 75%. So galing ang given ay percent at gagawin natin siyang decimal at fraction. So di ba P to D? So therefore mag-move tayo ng 2 units papuntang left. So kung meron tayong 75%, cancelin natin yung percent, mag-move tayo ng 2 units pa right, magiging decimal point siya. So therefore magkakaroon tayo ng 0.75. So ngayon,
Dahil meron tayong decimal point, pwede na natin siya i-convert sa fraction. So, ano bang place value nito? So, this is in 100. So, over 100. At ikakopy natin yung number sa taas. Nilalagay natin sa numerator. So, 0.75 is 75 pa rin naman. I-disregard lang natin yung decimal point. So, lowest term, magkakaroon tayo ng 25 both side, both numerator, denominator. So, 75 divide 25 is 3 and 100 divide 25 is 4. So, first, ang fraction niya is 3/4. So, sana naintindihan.